Magandang araw! Sa video na ito, tatalakayin natin ang buod ng ika-43 kabanata ng Ibong Adarna na may pamagat na ang pagpaparusa kay Don Juan mula sa mga saknong 1,542 hanggang 1,570. Pag-aaralan din natin ang mga mahahalagang pangyayari, tauhan, tagpuan, talasalitaan at aral, mensahe o implikasyon na matatagpuan sa kabanatang ito. Simulan na natin. Sa gitna ng pagtatanghal ng dula, wala pa ring maalala si Don Juan. Sa katunayan, lalo pa siyang nawili sa pagtitig kay Doña Leonora. Ipinagpatuloy ng mag-asawang Ita ang kanilang dula, binuweltahan ang kanilang pakikipagsapalaran kung saan sila'y tumakas mula kay Haring Salermo. Ginamit ni Maria Blanca ang kanyang mahiwagang singsing na gawa sa diamante upang makalayo sa kapahamakan tulad ng gawing malalaking bakal na tinik ang mga karayom, gawing bundok ang mga hinagis na sabon at ang koheng ginawang karagatan. Hindi na sila nahabol ng ama ni Maria Blanca kaya sa galit ay isinumpa na lamang ng hari ang prinsesa. Inilahad din ng dalawa ang kanilang karanasan pagdating sa kaharian ng Berbania. Iniwan muna ni Don Juan sa nayon sa bahay ng isang pastol, si Maria Blanca, at nangakong babalikan ito dahil mauuna muna siya para ipaghanda ng marangal na pagsalubong sa prinsesa. Nagbilin si Maria Blanca na huwag titingin sa kanino mang babae si Don Juan upang di niya makalimutan ang kanilang sumpaan, subalit pagkaraan ng 3 araw ay di na muling bumalik ang prinsipe. Sa kabila ng mga salaysay na ito, ay hindi pa rin nagising ang alaala ni Don Juan, kaya't nagpatuloy ang itim na babae sa pagpapalo sa kanyang asawa. Bagamat nasasaktan si Don Juan, hindi niya ito pinansin dahil ang tanging laman ng kanyang puso ay ang pagmamahal kay Doña Leonora. Naglahong parang bula ang dalawang Ita. Habang nakatitig sa prinsipe ay nagdadalamhati si Maria Blanca. Nalulungkot sa katotohanang tuluyan nang naglaho sa isipan ni Don Juan ang lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa gitna ng kanyang kalungkutan, hinawakan ni Maria Blanca ang prasko, hinagkan at bumulong dito. Balak niyang durugin ito na magdudulot ng pagkawasak sa buong kaharian. Dumako naman tayo sa mga mahahalagang pangyayari. Wala pa ring maalala si Don Juan habang nagaganap ang dula, sa halip ay lalo lamang naakit kay Doña Leonora. Isinalaysay ng mag-asawang Ita ang kung paano nakatakas sina Don Juan at Maria Blanca mula kay Haring Salermo sa tulong ng mahiwagang singsing ni Maria Blanca. Inilahad ang mga pagsubok na nalampasan ni na Don Juan at Maria Blanca kasama na ang pag-iiwan sa prinsesa sa nayon sa bahay ng isang pastol. Hindi sinunod ni Don Juan ang bilin ni Maria Blanca na huwag tumingin sa ibang babae, kaya't nalimutan niya ang kanilang sumpaan. Sa huling bahagi, nagdadalamhati si Maria Blanca sa tuluyang pagkawala ng alaala ni Don Juan tungkol sa kanilang nakaraan at nais niyang wasakin ang prasko na magdudulot ng pagkawasak sa kaharian. Mga mahahalagang tauhan. Don Juan, ang pangunahing tauhan na nakalimot sa kanilang sumpaan ni Maria Blanca. Doña Leonora, ang babae na kinahuhumalingan ni Don Juan sa kabila ng kanyang nakaraang sumpaan kay Maria Blanca. Maria Blanca, ang prinsesa na tumulong kay Don Juan sa kanilang pagtakas at ngayoy nagdadalamhati sa kanyang pagkawala ng alaala. Haring Salermo, ang ama ni Maria Blanca na hinabol sila upang pigilan ang kanilang pagtakas. Mag-asawang Ita, ang nagtatanghal ng dula tungkol sa pagtakas mula kay Haring Salermo. Dumako naman tayo sa tagpuan. Ang kabanata ay naganap sa kaharian ng Berbania kung saan nagaganap ang dula-dulaan ng mag-asawang Ita. Ngayon naman ay talakayin natin ang mga talasalitaan na ginamit dito. Bagabag, pag-aalala o pagkabahala. Hapis, matinding kalungkutan o pagdadalamhati. Kohe, botelya na may lamang tubig. Layon, hangarin o pakay. Napuna, napansin o nakita. Sukdol, pinakamataas na antas o hangganan. Tarik, mataas na lugar. Tumangis, umiyak, wiling-wili, labis na aliw o saya. At ngayon ay alamin naman natin ang mga aral o mensahe ng kwento. Ang paglimot sa mga pangako ay maaring magdulot ng malalim na kalungkutan at pagkawasak tulad ng nangyari kay Maria Blanca.
Ang pagkakaroon ng tiwala at paninindigan sa mga sumpaan ay mahalaga sa pagpapanatili ng relasyon at pagkakaunawaan. Ang pagpapadala sa pansamantalang tukso ay maaaring makapagdulot ng pagkawala ng mga mahalagang bagay at relasyon na pinaghirapan at pinangalagaan. At diyan nagtatapos ang ika-43 kabanata ng Ibong Adarna, ang pagpaparusa kay Don Juan. Ano ang natutunan mo sa kabanatang ito? I-comment mo na ang iyong sagot. Inaanyayahan ka din namin na i-like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod naming videos. Hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood.